Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang Yukat on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yukat on Air na sumasahing papawid mula rito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija at inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. At tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org, sa Yukat Pinoy Channel sa Ustream at sa Facebook account ng ating programa, ang Yukat Study Group at facebook.com. Ito po ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. Kumusta na po kayo? Namiss ko po ang programang ito dahil medyo matagal ho akong naging busy dahil ang dami hong inaasikaso sa Yukat Philippines at alam niyo po, may good news, ako ho ay na-promote. Medyo tumaas na ang aking posisyon po ngayon dahil mula po sa Kapatagan ako po ay na-promote, na-assign po ako sa kabundukan ng Karanglan at ako po na magiging paring administrador po ng parokya ng San Nicolas de Tolentino sa Karanglan, Nueva Ecija. Kaya ako ay mamumundok ng ilang taon kaya ako po ay na-promote ng posisyon, medyo tumaas kaya medyo nasa paghahanda po ako ng paglipat kaya po medyo nawala ako sa ere ng ilang araw, no? Ilang episodes po natin. Pero ngayong oras na ito, babawi po ako at hindi po ako nag-iisa, wala po uli si Kuya Jomar, pero may kasama po ulit akong mga kabataan from Gimba. Dati ko na po sila nakakasama sa programang ito at sila po yung natutuwa dahil huling programa na raw po nilang kasama ako dahil hindi ko na sila maisasama dahil medyo malayo na nga po ang aking assignment, no? So, hayaan ko pong sila muli ang magpakilala ng kanilang mga sarili. So, Happy Easter po. Ako po ulit si Kuya Bailon, ang inyong kayukat ngayong gabing ito. Nakasama si Father Richard na ito na rin yung last naming yukat. Kasi ay siya'y pupunta na sa bundok. Ayan. Yung next guest natin ay Kuyang. Good evening po. Kuya ninyo po ulit. Ayan, si Kuya ninyo dati na natin nakakasama yan. So bago po tayo magpatuloy sa ating programa, tayo muna ay mananalangin. Kukunin po natin yung ating panalangin ngayong oras na ito mula po sa Yukat Youth Prayer Book at pangungunahan po tayo ni Kuya Bailon sa ating panimulang panalangin. Ang panalangin pong ito ay manggagaling po. Ito po'y panalangin na kinumpose ni Saint John Mary Vianney, ang Cure of Ours. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Not without your love. I love you, my God, and my only wish is to love you until the last moment of my life. I love you, O my infinitely lovable God, and I would rather die in your love than live even for a single moment longer without it. I love you, Lord, and the only grace I ask of you is to be permitted to love you eternally. My God, if my lips cannot tell you every moment that I love you, then I desire that my heart may repeat it with every beat. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat Kuya Bailon sa pangunguna mo sa ating dasal ngayon na galing kay Saint John Mary Vianney. Napakaganda nitong dasal na ito at actually ito yung isa sa mga favorite prayers ko nung ako'y nasa seminaryo dahil ang tawag rin dito ay act of love, no? Na ito ay panalangin na makita natin sa prayer na ito yung pagmamahal ni Saint John Mary Vianney. Siguro dahil bunga na rin ito ng kanyang karanasan kung paano niya naramdaman at naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya napaganda, sabi niya, I love you, my God,
and my only wish is to love you. No? So, napakaganda. My only desire at until the last moment of my life. Wala nang ibang pinakamahalaga sa kanya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay kundi ang mahalin ang Diyos. No? Sana dumating din tayo sa ganitong punto ng buhay na wala na tayong ibang hahangarin, wala na tayong ibang hahanapin kundi ang pag-ibig ng Diyos, no? At mahalin ang Diyos. So tayo po ngayon ay bago magpatuloy ay patuloy pa ring sumasahimpapawid sa Radyo Maria at sa iba't ibang mga istasyon ng Radyo Maria sa 99.7 FM sa Tarlac, sa 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Ano po? So kayo ay patuloy pa ring nakikinig sa ating programang UCAT On Air, ang isang oras na kwentuhan, talakayan at tawanan. Ito po ay patungkol sa katisismo ng mga kabataan ng ating tungkol sa pananampalatayang Kristiyano, pananampalatayang Katoliko. At bago po tayo tuluyang pumasok sa ating talakayan or discussion ngayong oras na ito, siguro mas mabuting magbalik tanaw po muna tayo tungkol po sa topic noong nakaraang Biyernes at pinag-usapan po noon yung UCAT question number 68. Sabi rito, ang topic ay tungkol sa original sin o yung kasalanang mana. At sabi rito sa UCAT question 68, original sin, what does the fall of Adam and Eve have to do with us? No? Ano raw yung kinalaman ni Adan at Eva sa atin? Hindi naman natin kasalanan. Ito yung sinasabing, yung bang kasalanan ng magulang mo ay kasalanan na rin ng anak? Kasalanan ba ng lolo mo ay kasalanan mo rin? Kasalanan ba ng kanununuan mo ay kasalanan mo rin? So ito yung tanong doon sa UCAT question number 68. At siguro ito rin yung ilan sa mga tanong natin sa pananampalataya. Bakit tayo magmamana ng kasalanang hindi naman natin ginawa? No? So sabi po ng UCAT, sin in the strict sense implies guilt for which one is personally responsible. Therefore, the term original sin refers not to a personal sin, but rather to the disastrous fallen state of mankind into which the individual is born, even before he himself sins by a free decision. So iba ho ito kasi yung original sin at iba rin po yung personal sin. Yung personal sin, ito yung ginawa natin, ginusto nating gawin. Kaya nga sabi doon, nandun yung free decision to turn away from God, no? And to say no to the will of God. Pero pag sinabi nating original sin, napakaganda po ng paliwanag dito ng Youth Catechism dahil sabi po rito, original sin refers, no, to the fallen state of mankind. Pag sinabi nating fallen state, ito yung sitwasyon, ito yung kalagayan natin ng pagkamakasalanan, no? Ibig sabihin, isinilang na tayong may kasalanan. Nandun na yon, no? Yes. Nandun na yung kasalanan na yon, yung sitwasyon na yon. At isinilang tayo sa isang kalagayan ng pagkamakasalanan. At sabi pa po rito sa paliwanag, in talking about original sin, sabi ni Pope Benedict, that we all carry within us a drop of the poison of that way of thinking illustrated by the images in the book of Genesis. At ano yon? The human being does not trust God. So ito, ang sangkatauhan ay hindi raw nagtitiwala sa Diyos. No? Tempted by the serpent, he harbors the suspicion. No, so nagkulang ang tao sa pagtitiwala sa Diyos. No, kaya naman noong ang unang tao ay tuksuhin, no, ang unang tao ay nandun si Satanas, no, si Lucifer sa larawang ahas, no. Madaling nahulog sa tukso dahil nagkulang siya sa pagtitiwala sa Diyos. Ito yung ito yung sinasabi rito na sitwasyon ng pagkamakasalanan na tayo ay nagkulang ng pagtitiwala sa Diyos. At sabi pa rito, man does not want to receive his existence and the fullness of his life from God. And in doing so, he trusts in deceit rather than in truth, and thereby sinks with his life into emptiness. No? So ito po yung magandang paliwanag ni Pope Benedict tungkol po sa original sin. No, na para bang lumangoy tayo at
mas pinili natin yung kasinungalingan ni Satanas kaysa doon sa katotohanan na itinuturo ng Diyos. Nabasa ko nga po minsan sa Facebook, sabi doon, it is better to be hurt by the truth than to be comfortable with lies. No? Pero ang nangyari ay kabaliktaran doon sa story sa Genesis, mas pinili ng tao, ni Adan at ni Eva, na maging comfortable sa kasinungalingan kaysa doon sa masaktan sila ng katotohanan. At ngayon po, sa ating UCAT question na pag-aaralan ngayon, ang UCAT question number 69, ay napakaganda at pagpapatuloy ito ng talakayan natin dito po sa usaping kasalanan. Ano ho? At pero bago tayo magpatuloy dyan, muli po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay. Palagi lang po kayong sumubaybay, tumuon sa ating talakayan na ito. Mayroon po tayong cellphone number at pwede po kayong mag-text, no? At yun pong inyong mga text, pwedeng prayer request, pwedeng kung kayo may mga katanungan. At susubukan po nating sagutin lahat ng mga katanungan ninyo sa ating mga programa. Ito po yung cellphone number po natin. Mag-text po kayo, isave nyo na po yung ating number. Ito po 0921-766-2650. Ulitin ko po, 0921-766-2650. Pwede po kayo makiisa sa ating talakayan sa pamagitan ng pagtatanong, pagbabahagi, o kaya po naman ay paghingi ng mga dasal. So tayo po ay darako, papasok na po tayo sa unang bahagi ng ating talakayan ngayon tungkol sa UCAT question number 69. At babasahin po sa atin ni Kuya Nino ano yung topic, ano yung tanong ng ating katisismo na susubukan po nating pag-usapan at sagutin ngayong oras na ito. Kuya Nino, pakibasa yung UCAT question number 69. UCAT number 69. Are we compelled to sin by original sin? Are we compelled to sin by original sin? So, kasi nga po, tinalakay natin noong nakaraang Biyernes, yung tungkol sa original sin, na ito'y, nung tayo isilang, ay daladala na natin ito. At sa pamamagitan nga ng sakramento ng binyag, itong original sin na ito ay nawawala, nalilinis, napapatawad, no? Pero pagkatapos nating binyagan, hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na magkakasalang muli kasi nandun pa rin yung tendency, yung tendency natin na magkasala, no? Ito yung tinatawag na concupiscence, no? Yung tendency to fall. Kasi nandun pa rin yung freedom, nandun pa rin yung temptation, nandun pa rin yung weaknesses, human weaknesses. At yun nga, nahuhulog tayo sa tinatawag na personal sin. Pag sinabi nating personal sin, ito yung kasalanan na ginawa natin out of our own free will. Ginusto natin, ano? Yung original sin, hindi naman natin to ginusto, pero naisilang tayo na may dala na tayong ganito, nasa makasalanang kalagayan na tayo, ano po. So, sinasabi ng UCAT question number 69, ibig sabihin ba na tayo ay isinilang na may original sin? Ibig sabihin ba na tayong lahat ay talagang hindi na natin kayang iwasan, no? Na yung pagkakasala? Kasi may original sin tayo, okay lang na magkasala at mahulog sa pagkamakasalanan kasi fallen fallen state yung ating kinagisnan, no? Makasalanan na tayong isinilang kaya wala tayong magagawa kundi talaga magkasala. Ito yung sinasabi ng UCAT question number 69, no? Pero ano ba yung sagot ng UCAT? So pakibasa mo, ipagpatuloy mo Kuya Nino yung pagbabasa mo sa UCAT question number 69. No, man though is deeply wounded by original sin and is inclined to sin. Nevertheless, with God's help, he is capable of doing good. Ayun, so maganda yung paliwanag dito ng catechism, no? Hindi raw ibig sabihin na tayo ay isinilang na mayroong minanang sala. Ibig sabihin ay hindi na natin kayang maging mabuti o gumawa ng mabuti. No, kasi parang sinasabi nito, ay tayo makasalanan naman tayo isinilang, di gawa lang tayo ng masama. Talagang wala tayo, lahat ng ginagawa natin masama. Kasi nandun tayo sa makasalanang sitwasyon o makasalanang kalagayan. No? Pero sinasabi ng ating catechism, man though is deeply wounded by original sin
and is inclined to sin, no? Nevertheless, with God's help, he is capable of doing good, no? Sa tulong ng Diyos, ito yung bottom line dito eh. Oo, makasalanan tayong isinilang at isinilang tayo sa makasalanang kalagayan o isa mundong puno ng kasalanan. Pero nandun pa rin ang biyaya ng Diyos, sinasabi rito. No? Sa tulong ng Diyos, kaya pa rin nating maging mabuti o gumawa ng maraming kabutihan. No? So, pakibasa mo Kuya Vylon yung pagpapatuloy na paliwanag dito sa Youth Catechism tungkol sa topic na ito. Karagdagan po ay, in no single case are we obligated to sin. In fact, however, we sin again and again because we are weak, ignorant, and easily misled. A sin committed under compulsion, moreover, would be no sin because sin always involves a free decision. Siguro magandang himay-himayin natin itong sagot dito o paliwanag ng catechism. Sabi rito, in no single case are we obliged to sin. No? Mahalaga yon. In no single case are we obliged to sin. Hindi ibig sabihin na meron tayong original sin o nagkaroon tayo ng original sin or isinilang tayo sa makasalanang sitwasyon, abay obligado na tayong magkasala. No? Yes, Father. Parang ginagawa nating excuse, wala eh. Ito yung sinasabi, tao lang eh. Tao, makasalanan eh, mahina eh. Parang ginagawa na natin itong excuse para i-justify yung ating mga kalokohan. No? Opo, pero, Father, gaya nga nung sinabi mo na through the sacrament of baptism, nililinis tayo. Nawawala yung ating naman ng kasalanan. Mm-hmm. Pero bagamat tayo binyagan, di ba, lagi natin sinasabi, nandun pa rin yung weakness, no? Yes. After baptism, matapos na tayo binyagan, nandun pa rin yung kahinaan, nandun pa rin yung tukso, nandun pa rin yung kalayaan mo na tumalikod sa Diyos at piliin pa rin yung masama. So, hindi naman inalis ng Diyos yung kalayaan eh. Yes. Nung tayo binyagan, hindi inalis yung kalayaan, no? Nandun pa rin, actually, binigyan nga, pinagtibay pa nga yung kalayaan, no? Para gumawa ng mabuti, no? Yung freedom ay ibinigay ng Diyos para malaya natin gawin yung kabutihan. Yung bang, kasi in the context of freedom, yung love ay exercise natin eh. Nagmamahal tayo in the context of freedom. Kaya hindi inalis ng Diyos yung freedom, no? Opo. Na-retain yung freedom kahit na inalis sa atin yung original sin. Kasi pag inalis mo yung freedom, paano ka pa magmamahal? Yes, kung wala no? kang kalayaan. Kung wala kang kalayaan, so para bang obligado ka ring magmahal. So kasi kung paano nga hindi tayo obligadong magkasala, ganun din, hindi naman tayo inobligang magmahal kasi ang pagmamahal kusang ibinibigay, malayang ibinibigay. Amen. No? Amen. So kaya naman, hindi inalis ng Diyos ang kalayaan ng tao. And because of that, nandun pa rin yung tendency, nandun pa rin yung possibility na tumalikod tayo sa Diyos, no? Kahit na inalis yung tinatawag nga natin na original sin. Pero kaya sinasabi ng catechism natin, in no single case are we obliged to sin, no? In fact, sabi rito, however, we sin again and again because we are weak, ignorant, and easily misled, no? Ito yung tinatawag ko. Kuya ninyo, di ba, yung tipong mga paboritong kasalanan, di ba? Favorite sins. Ikaw ba? Of course, hindi ko tatanungin kung ano yon. No? Ikaw, kuya ninyo, do you think meron ka ring mga favorite sins? Favorite in a sense na paulit-ulit mong nagagawa? Opo, meron po. Ano yun? Joke lang. Hindi naman ito kumpisalan. No? Naririnig tayo ng buong mundo. So, because we are weak, sabi nga rito, in fact, maganda itong sagot ng catechism kasi very, very down to earth, very honest itong pagsasabi rito na sa katotohanan, sa katunayan, we sin again and again. No? Nagkakasala tayo ng paulit-ulit, no? Na kinumpisal mo ito and then suddenly, next confession, yun na naman yung ikukumpisal mo. At madalas kung saan tayo mahina, yun at doon tayo nahuhulog. No? Opo. And because we are weak, sabi rito, dahil tayo mahina, ignorant. So anong kaugnayan ng ignorant? O ng ignorance dito, no? Kasi of course alam natin yung kahinaan natin, pero anong kaugnayan ng ignorance? Kasi pag ignorante ka,
Ignorante ka saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Hindi mo alam na mahal ka ng Diyos at hindi mo alam na nasasaktan mo ang Diyos kapag nagkakasala ka. O kaya naman, hindi mo alam na mali na pala yung ginagawa mo. O kaya naman, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ang ginagawa mo, nahuhulog ka na pala sa kasalanan. O kaya naman, hindi mo alam kung ano yung magiging epekto nung ginagawa mo, no? Akala mo nag-i-enjoy ka pa, yung pala naman ay nagkakamali ka na, Opo. no? O kaya naman ay simply ginagawa mo lang yung mga bagay na hindi mo pinag-iisipan, no? Kaya mahalaga yung sinasabi rito na nagkakasala tayo because of ignorance, pero ignorance is not an excuse, no? Sa kasalanan. So, at itong pangatlo, we are easily misled. Madali tayong maligaw, no? Para ba tayong naglalakad sa madilim na lugar, tapos nandun ka sa sangasangang daan, hindi mo na alam kung saan yung tamang daan doon kasi madilim, tapos maraming daan, maraming sanga, so hindi mo alam kung saan ka pupunta, no? Ikaw ba, Kuya Bylon, meron bang mga decisions like sa buhay mo na hindi mo alam kung saan tatahakin mo, kung anong gagawin mo, anong landas ang tatahakin mo? Meron bang mga ganong meron po. Sitwasyon sa buhay mo? Opo. Gusto mong sabihin kung ano yan? Konti lang po. Pero wag yung kasalanan, ha? Hindi naman mo kasalanan. Hindi ito kumpisal. Sige, like ano yung mga karanasan mo? Karanasan ko po na pinsan po pagiging isang kabataan, kung gusto ko bang magsimba o hindi, di ba po? Mhm. Yun yung So, minsan like sisimba ka na lang biglang aayaan ka pa ng barkada mo. Opo. Wala, huwag ka na kasimba, masunog ka dyan. Kung naman, masyado ka namang holy. Meron ka ng pakpak. Lumampas ka na sa langit, sasabihin pa nung iba, no? Kaya, yan, ikaw naman, madaling maligaw. So, sasama ka sa barkada mo, sige na nga, sama na lang ako. Hindi na lang ako next time na lang ako magsisimba. No? Mga ganun ba? Yun yung mga experience ko minsan po, pero pinipili. Si Kuya ninyo, halimbawa, ganito, a-attend halimbawa ng mga activities sa simbahan, no? Kaya magsiserve kasi si Kuya ninyo ay sakristan, ano? Halimbawa, sasabihin ng kanyang girlfriend, huwag ka na muna magsimba. Kasama mo muna ako dito, may pupuntahan ako, wala akong kasama. May mga ganun mga... wala naman. Oo. Ang mga kabataan daw ngayon, lalo na, madaling maligaw, ano? Yung bang magsasabi nga, may kanta, ano ba yung kanta? Gusto kong bumait, pero di ko magawa, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May ganong kanta, no? Yung bang lalo na yung mga influences ng mga barkada, ng mga kaibigan, no? Kapag ikaw isang kabataan na nagsusumikap na mapalapit sa simbahan, mapalapit sa Diyos, pilitan nila layo. Maraming mga kapwa kabataan ang pilit na naglalayo sa iyo at i-influensyahan ka sa ibang bagay, no? Opo. And so, ito yung sitwasyon natin. Madali tayong magkamali, magkasala dahil nga sa ating kahinaan, pagiging ignorante at madaling maligaw. So, a sin, sabi rito, committed under compulsion, moreover, would be no sin. Ano ibig sabihin nito? Kapag napilitan ka na gawin ang isang bagay na mali, ay hindi raw kasalanan. Kasi wala yung element of freedom. Yung halimbawa, pinagbantaan ka, no, na gawin ito. Lalong-lalo na halimbawa, ngayon, yung mga kabataan na yung biktima ng trafficking. Yes, sir. Human trafficking. Yung human trafficking na isa talaga sa mga ina-address ng simbahan. Kasi ang daming mga kabataan, dahil kapit sa patalim, siguro ilan po sa inyo yung mga nakikinig ngayon, no? Mga kabataan na napipilitang gumawa ng masama, maging prostitute, no? Ibigay ang kanilang maging prostitute o kaya naman ay magnakaw. Yes. Kasi sila'y pinilit. Kung hindi nila gagawin ito, ay maaring mapahamak sila, mapahamak yung mga mahal nila sa buhay. At kapalit nito ay bibigyan sila ng pera, yes. Pero gagamitin yung kanilang katawan, gagamitin sila para kumita yung iba. Sino ang biktima? Itong mga kabataan, no? At lalong-lalo na karamihan ay mga kababaihan, no? Kaya nga ang simbahan talagang tinutulig sa at lumalaban dito sa tinatawag na human trafficking, lalong-lalo na yung child trafficking, no? Tsaka child labor, no? Marami hong ganitong sitwasyon ngayon sa ating lipunan. So, yung mga kabataang ito na pinipilit o napipilit ang gawin ang isang bagay kahit labag sa kanilang kalooban, sabi rito ay hindi nagkakasala. Because sin always involves a free decision, malayang pagpili.
Pero kung napilitan lang, hindi ito pagkakasala. Sila'y biktima. Ang nagkakasala ng labis dito ay yung mga pumupilit, pumupersa sa kanila na gawin ang mga bagay na ito. Ano ho? So ito yung child trafficking. Mamaya ho, pag-uusapan pa natin ito ng mas detalyado. Huwag po kayong aalis. Sa ilang saglit, magbabalik rin po kaagad ang ating programang UCAT on Air. My heart was made to love you, my voice a song to soothe you. I will be your warm cocoon, you're safe within my arms. Sleepy stars are blinking, so close your eyes, my darling. We'll play again in the morning. Till then, rest in my arms. You close your eyes and slumber. My world slows down to a whisper. Nothing else could matter when you are in my arms. For now, just let me linger. Your hand wrapped around my finger. My heart is filled with wonder. Your world within my arms. Every passing hour, you blossom like a flower. A few short years to hold you tight. Every moment God provides. Someday you'll be a mother and cradle your own daughter. Perhaps then you'll remember when you were in my arms. I loved you in my arms. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At kasama pa rin po natin ang ating dalawang panauhin ngayon. Si Kuya Byron po muli. Kuya Ninyo, At kanina po ay ating pinag-uusapan ang UCAT question number 69 na nagsasabing, are we compelled to sin by original sin? Tayo ba ay napipilitang magkasala dahil sa kasalanang mana? O wala na ba talaga tayong kakayanan na gumawa ng kabutihan dahil sa kasalanang minana natin? At sinasabi po ng ating katisismo, hindi.
sa kabila ng ating pagka nasa makasalanang kalagayan o sitwasyon, nandun pa rin ang grasya, ang biyaya ng Diyos para tayo ay gumawa o makagawa ng kabutihan. Ibig sabihin po, lahat ng ating ginagawang kabutihan ngayon, kung pakiramdam natin tayo ay mabuting tao, kung pakiramdam natin tayo nakagagawa ng maraming kabutihan, ito po pala ay hindi dahil tayo ay mabuti. Ito po pala ay hindi dahil tayo ay magaling o talagang sadyang mabuti, no? Kundi dahil pa rin sa grasya ng Diyos, no? Dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. Sabi dito, sa tulong ng Diyos, with God's help, He is capable of doing good. Kaya nga ho, yung siguro minsan medyo ang yabang-yabang pa natin kasi ang dami nating nagagawang mabuti, no? Talagang halimbawa matulungin, no? Ang yabang pa natin na dami nating natulungan. Ang dami nating nagawang kabutihan, no? Na ipinagyayabang natin sa harap ng Diyos, sa harap ng mga tao. Pero ang totoo po pala, ito pala ay sa tulong pa rin ng Diyos, no? Yes. Sa grasya at awa pa rin ng Diyos kaya tayo nakagagawa ng kabutihan. Kasi kung wala yung grasya na yon, kung hindi dahil sa tulong ng Diyos, hindi pa rin natin kayang gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi tayong lahat ay nasa sitwasyon ng pagkamakasalanan. At lahat ng pwedeng gawin natin ay mayroong bahid ng kasalanan, no? Dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa kanyang tulong, nakagagawa tayo ng kabutihan. At ibig sabihin nito, hindi tayo ang dapat tumanggap ng parangal at papuri sa bawat kabutihang nagagawa natin, no? Ang dapat papurihan, pasalamatan at parangalan kapag tayo nakagagawa ng mga mabubuting bagay ay ang Diyos pa rin, no? Sasabihin natin, oo, nagawa ko itong mabuting bagay na ito kasi magaling ang Diyos. Tinulungan niya akong gawin ito. Amen. No? So, at pangalawa, yung sinasabi nga natin kanina bago tayo mag-break na ang kasalanan, ang isang, sabi dito, a sin committed under compulsion, yung kasalanan daw na nagawa dahil napilitang gawin ay hindi kasalanan. Kasi ang tunay na kasalanan daw ay nandun yung element of freedom. At pinag-usapan nga natin dito yung tinatawag na child trafficking, no? Yung mga napilitang gawin, no? Yung hindi may mga ganung sitwasyon no? Lalo na ngayon, yung uso yung child trafficking. Meron ba kayong mga kwento na natatandaan, nabasa o narinig sa radyo o napanood sa television tungkol sa mga issue ng child trafficking? Kuya Bailon, meron ka ba? Meron po. Po. Makikita po natin, di ba palagi po maraming bata dyan sa may Quiapo na namamalimos. Mm-hmm. Based po dun sa may napanood kong balita, yun po palang mga bata na iyon ay isang sindikato. Ginagamit yung mga bata. sindikato. Mm-hmm. Dahil sa sobrang kahirapan siguro po, ay kinukuha yung mga bata kung saan mang lugar. Mm-hmm. And then ipupunta sa Manila para mamalimos. Mm-hmm. Dahil yun, sa sobrang kahirapan siguro po. So sila ay inilalagay sa isang lugar, no? Kunwari ay inaalagaan ng isang tatay-tatay o nanay-nanay, pero sila ay pinagtatrabaho, no? Opo. At minsan tinuturuan pang magnakaw, magdukot, mandukot, no? Mga mandurukot. Yung bang tuturuan sila na yung skill na mandurukot, no? Kaya makita mo maraming nang tumatakbo, may bitbit na ko snatcher, no? Na ganon. Talamak sa Manila po yan. So makita natin mga bata ito, no? Minsan karamihan sa kanila mga minor de edad, no? At tinuturuan na gumawa ng kasalanan. Ito naman sila dahil kapit sa patalim, kapag hindi sila magtatrabaho, hindi sila kakain o kaya naman sila ay mapapahamak, pwedeng pagbantaan ang kanilang buhay. Ito yung mga halimbawa ng child trafficking o human trafficking. Tsaka isa na rin yung prostitution. No? Opo, napaka. Actually, itong prostitution na ito, hindi lang nasa mga bata, pati yung mga nasa tamang edad na mga adult na or even yung may mga matatanda pa, no? Na talagang makita mo, laganap yan talaga kahit saang lugar, no? Na poverty. Kung saan may kahirapan, nandoon may prostitution no? Na kapit sa patalim, no? At kahit hindi man sila hawak ng sindikato, yung dahil sa tindi ng pangangailangan, no? Yung bang halimbawa may
meron akong naalalang isang kwento na sabi sa akin, lumapit sa akin, sising-sisi siya kasi nga, ano siya, nagbenta ng katawan niya, nagpagamit, kasi yung kailangan yung kumita, yun ang nakikita niya pinakamadaling pamamaraan para kumita ng pera kasi yung nanay niya may sakit. Ay wala siyang ibang pagkukunan. Manghihingi ka, kanino ka manghihingi? Lalapit ka sa gobyerno, anong aasahan mo? Lalapit ka sa simbahan, ano lang naman ang maibibigay sa simbahan, hindi sasapat, no? Kung may nagbibigay man. So ang daming gumagawa ng katiwalian tulad ng prostitution dahil sa matinding pangangailangan, no? At dahil doon, napupilitan sila na gawin ang isang mali dahil sa matinding pangangailangan, no? Pero ito ba yung sinasabi natin na under compulsion, no? Dahil sila'y pinilit o napilitan, no? So, paano nga ba natin malalaman na ang ginagawa natin ay kasalanan o hindi, no? Ito yung magagandang mga tanong no? At siguro magandang sa oras na ito, magandang tingnan din natin yung mga nagagawa natin na mga pagpili, no? It's a choice pumipili tayo kung anong desisyon na nagagawin. And sometimes, saan ba tayo dinadala ng mga decisions natin? Kaya nga magandang paliwanag dito ng catechism bakit tayo nagkakasala? Sometimes because we are easily misled, no? Easily misled, easily misguided, no? Because of ignorance. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin dito. So ito yung ito yung napagandang usapin dito sa pag pinag-usapan natin yung kasalanan, no? Meron ditong quote dito sa gilid, no? Galing kay Leon Bloy, no? Isang French writer. Pakibasa mo Kuya Ninyo yung quote dito sa gilid, yung sidebar sa ating Yukat book. The worst thing is not to commit crimes, but rather not to accomplish the good that one could have done. It is the sin of omission, which is nothing other than to be unloving, and no one accuses himself of it. Yun. Medyo maganda itong sama-sama nating pagnilayan ito. Medyo mabigat itong sinasabi na ito ni Leon Bloy. Sabi niya, the worst thing is not to commit crimes, no? Ang pinakapangit, ang pinakamasamang bagay daw ay yung hindi yung makagawa ka ng krimen, no? Ibig sabihin mabigat na kasalanan pag krimen, ano? Pero it is worse, Hindi ibig sabihin excuse ito na okay lang naman pala gawa ng crime Hindi ito ang ibig sabihin niya, Sinasabi niya rito yung worst, yung pinaka. Yes. Masama. Masama itong gumawa ka ng krimen, no? Napakasama o kaya masama itong krimen. Pero ang pinakamasama daw ay hindi yung makagawa ka ng isang krimen, kundi yung not to accomplish the good that one could have done, kundi yung hindi mo paggawa ng mabuti. Yung dapat ay ginagawa mo. Bakit? Bakit worse ito? Kasi God is good, di ba? Ang Diyos ay mabuti at tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Nilikha tayong kawangis ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo nilalang ng Diyos na mabuti, no? Nakakita na ba kayo ng sanggol na isinilang na may hawak ng patalim at nananaksak? Huh? O kayo bata na nung pinapaanak ng kumadrona, paglabas ng bata, hawak-hawak na yung relo ng kumadrona, no? Nang snatch na kaagad. No? Wala po. O kaya nang paglabas ng sinapupunan ng nanay, nagmumura na kaagad, no? Lahat ng klase ng mura. Astig Wala, yun astig. no? 'Di ba? Wala naman, walang isinilang na masama. Walang isinilang, walang ginawa ang Diyos na likas na masama. Lahat mabuti. Amen. Pero nagiging masama along the process, along the way, habang tumatanda, habang lumalaki. Nagiging masama dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sa environment, sa kahirapan, no? Usually, sa environment, no? So, ibig sabihin, lahat tayo ay mabuti. At pag tayo ay mabuti, nilikha ng Diyos na mabuti, ang kinakailangan, ginagawa natin ay kabutihan. No? Kabutihan. Pero, yun nga sa halip na kabutihan ang gawin natin, ang ginagawa natin, kasamaan, masama. No? So, ang tawag daw dito ay sin of omission, which is nothing other than to be unloving and no one accuses himself of it. No? Yung bang mas madali tayong humusga kapag nagkamali ang tao. Ay, ganito ka, ganyan ka, ganito ka kasi mali ang ginawa mo.
Pero meron na bang humusga na, itong tao ito hindi mapagmahal, itong taong ito hindi mapagbigay, itong taong ito madamot, itong taong ito ay hindi matulungin? Wala. Kapag hindi ka matulungin, meron bang huhusga sa'yo? Wala. Wala naman. Kapag hindi ka mapagmahal, meron bang huhusga sa'yo? Wala. Hinuhusgahan tayo sa ginagawa natin. Pero hinuhusgahan ba tayo dun sa hindi natin ginagawa? Tama po. Pero mas mabigat daw yun. Nakasalanan. Di ba? Yung bang halimbawa ko yan ninyo, meron kang pagkakataong tumulong, pero hindi ka tumulong. Huhusgahan ka ba ng lipunan? Ay, itong taong ito, hindi mo lang tumulong. Opo. Di ba? Wala. Pero subukan mong gumawa ng kalokohan. Ay, yung batang yan, tarantado yan. Grabe. Ay, yung batang yan, gago yan. Sasabihin. Ay, yung batang yan, loko-loko yan. No? So, ang bilis nating husgahan dahil sa mga maling ginagawa. Minsan nga yung naikwento ko na yata yun dito, pero may lumapit sa akin bata. Sabi, alam, Father, sana patawarin ako ng Diyos sa ginawa ko. Kasi po, Father, gago po ako eh. Sana mapatawad po ako ng Diyos, Father, sa dami ng marami po ako maling ginawa kasi po, tarantado po ako eh. Sabi ko sa kanya, sino nagsabi sa'yo gago at tarantado ka? Yung nanay ko po. Grabe. Sabi ko sa halip na yung positive, yung magagandang sabihin nung nanay, puro negative pa. Kaya ang pagkilala tuloy ng bata sa kanyang sarili, gago siya at tarantado siya. Paano ka pa naman makakagawa ng kabutihan niya kung ang pagkilala na sa'yo ng tao, lalo na magulang mo pa, no? Nagago at tarantado ka. No, kaya naman, sabi ko sa kanya, nako, kapatid, wag mong paniwalaan ang nanay mo. Sinira ko tuloy yung tiwala niya sa nanay niya. Sabi ko, wag mong paniwalaan yung nanay mo. Alam, paniwalaan mo ang Diyos. Walang nilikha ang Diyos na gago at tarantado. No? Amen. Kung nakagawa ka man ng kamalian, hindi ibig sabihin na yun ka na. No? At hindi mo na kayang magbago. Hindi mo na kayang baguhin yung sarili mo. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, ito, ano ba ang nilikha ng Diyos? Nilikha ng Diyos tayong mabuti. Sabi noong doon sa aklat ng Genesis, di ba? Nung likhain niya lahat ng bagay, sabi niya, and God saw that it was good. Nung likhain niya yung tao, sabi ng Diyos, and God saw that it was very good. No? Very good. Hindi lang basta good, kundi very good. Yung appreciation, ang tawag dito yung divine appreciation. No? Kaya lang tayo, mga likas yata sa ating mga Pilipino, yung masyadong mapanlait. Masyadong negative. No? At nakatuon lagi sa negative. No? Kayo ba, kaya ninyo, yung upbringing mo ba halimbawa? Ikaw ba yung tipong yung sa family mo ba ay uso yung laitan? Hindi. Well, you have a good family kung ganon. Meron kasing pamilya na tipong yung wala nang makitang mabuti. Yes. No? Oo, yung bang lahat masama. Ikaw ba, Kuya Bailan, meron bang ganong karanasan? Ramdam na ramdam ko lagi yun. Hugot. Hugot pa mo. Wala na nakitang mali. Wala na nakitang tama eh. Manay na lang yung puro negative mali. Oo. So, merong mga ganun kasi, yung bang, hindi kasi siguro sila nasanay na tumingin sa mabuti. Mas nasanay sila sa pagtingin sa kahinaan, sa panlalait, yung hindi maganda sa isang tao, no? Kaya, ito yung ito nga yung misyon ni Kristo na tumingin tayo sa positibo, no? At tingnan yung mabuti. So, dito sa sinasabi ni Leon Bloy, sabi niya, ibig sabihin, yung implikasyon nito, yung bang magsikap tayo sa halip na iwas ka ng iwas sa paggawa ng mali. Kasi merong ganun eh. Hindi ka na nga gumagawa ng mali, pero hindi ka rin gumagawa ng mabuti. Wala rin No? kwenta. Hindi ka gumagawa ng kasalanan, pero hindi ka rin gumagawa ng kabutihan. No? Ano ka? Wala. No? Isa kang tungaw. No, pagka ganun. Invisible. So, hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka rin gumagawa ng mabuti, tungaw ka. Di ba? Nga lang. Oo, kaya sabi nga rito, ang challenge dito palagi ay, kung nagsusumikap kang iwasan yung kasalanan, no? Magsikap ka rin gumawa ng kabutihan. Amen. No? Huwag mong ubusin yung energy mo. Huwag mong ubusin yung lakas mo, yung buong maghapon mo sa pag-iwas sa kasalanan. No? Walang mangyayari. Iwas ka lang ng iwas sa kasalanan. Ang tanong, anong mabuti yung ginagawa mo?
'di ba? Opo. So, mas mabuti pa raw, sabi niya. Ito yung implication dito sinasabi ni Leon. Mas mabuti pang maubos yung oras natin sa pagsisikap nating gumawa ng mabuti. Oo, nagkakamali. Hindi naman ilang beses na ba tayo nagsumikap na umiwas sa kasalanan pero nahuhulog ka pa rin sa pagkakasala, di ba? Sikap ng sikap, wala rin naman. At the end of the day, you find yourself makasalanan pa rin. Ay di sa halip na ubusin natin yung oras sa pag-iwas sa kasalanan, at di ubusin na lang natin yung ating lakas, yung ating oras sa pagsisikap na gumawa ng mabuti. No? To do good. No? Kaya nga naman, ito yung challenge. Kasi tayong mga Kristiyano, ang hamon palagi sa atin, paggawa ng mabuti, paggawa ng tama, paggawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Yes. Kaya ito po, sana po ay ito yung ating pagsikapan, no? Kuya Ninyo, Kuya Bailon, Opo. na dagdagan palagi yung paggawa ng mabuti, no? Opo. Dagdagan palagi yung good works, yung virtues, life ay ating pagbutihin, no? Ibig sabihin, tulad nga na sinasabi sa ating catechism, lagi nating hingin yung tulong ng Diyos. Kasi sabi nga natin, even yung paggawa natin ng mabuti, dahil sa grasya ng Diyos grasya at awa. sa tulong ng Diyos. No? Hindi dahil mabait ka, Kuya Ninyo. No? Hindi dahil magaling ka, Kuya Bailon. Opo. Kaya ikay mabait. Kaya ikay mabuti. Kaya ang dami mo nagagawang kabutihan. Hindi yun kundi dahil pa rin sa tulong at awa ng Diyos. Kaya ito yung ating panghawakan. Ito yung ating kakapitan. Tulong at habag awa ng Diyos pa rin ang ating panghahawakan. Kaya nga po, tamang-tama dahil si Pope Francis nag-declare ng Jubilee of Mercy. No? Sa darating na December 8, 2015 hanggang November, Christ the King 2016, ay idineklara po ng ating Santo Papa ang isang Holy Year. No? Itong Holy Year ay nagaganap every 25 to 50 years. No? Yung last na Holy Year ay sa time pa ni Pope John Paul II. No? At ngayon ay special Jubilee Year ang mangyayari. Kaya ito'y tinatawag na Jubilee of Mercy. Nabibigyang diin yung habag, yung awa ng Diyos. At ito, totoo naman, malapit sa ating mga Pilipino itong awa at habag ng Diyos. Kaya dito tayo kakapit. No? Sa awa at habag ng Diyos, tayo nakakapagsikap pa rin maging mabuti. Wag po kayong aalis. Mamaya ay bibigyan natin ng paglalagom ang ating programa. Bibigyan natin ng kumbaga ay summary itong ating mga pinag-usapan. Wag kayong aalis sa ilang saglit. Magbabalik rin kaagad ang ating programang Yukat on Air. You can fill the darkness with just one flash of light. Break the silence with just one word. One defiant start to revolution. One life can save the world. On the steps of Washington, sprinkled like confetti, thousands of people sing, "We shall overcome." The preacher shouts, "Let freedom ring." He gave his life for what he believed. You can be a witness, you can be a prophet, you can make the whole world believe. Break the strongest fortress, change the way the world thinks. You can build a bridge where foes can meet. Hope for the future, shout it, don't whisper. 'Cause dreams are what we make them to be.
Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. Kasama pa rin natin. Si Kuya Bailon po. Kuya ninyo. At darako na po tayo sa paglalagom tungkol po sa ating napag-usapan sa halos isang oras na kwentuhan, talakayan tungkol po sa katisismo ng ating simbahan para sa makabataan, ang Youth Catechism or YUCAT, Youth Catechism of the Catholic Church. Ano po? So pinag-usapan po natin sa oras na ito yung YUCAT question number 69. Sabi po rito, are we compelled to sin by original sin? No? Kasi po, lagi natin sinasabi, makasalanan, tao lang, mahina. No? Kaya nagkakasala, nagkakamali na to the point na ginagawa na natin itong excuse, to the point na ginagawa na natin itong justification sa mga mali nating ginagawa. Ano po? Totoo naman, opo, mahina tayo, may mga pagkakataon na hindi natin alam ang ating ginagawa at madali tayong maligaw ng landas. Totoo yan kasi tayo ay isinilang sa isang makasalanang kalagayan o sitwasyon. Pero hindi po natin kinakailangan laging gawing dahilan yung ating kahinaan, yung ating nasa makasalanang kalagayan o sinful situation para i-justify yung ating mga maling ginagawa. Kasi po, nandyan ang grasya ng Diyos. Binibigyan tayo ng grasyang pantulong, yung tinatawag nga nating actual grace, no? Sa binyag, tayo ay binibigyan ng sanctifying grace at saka ng actual grace, no? Yung grasyang nagpapabanal at yung grasyang pantulong para tayong lahat ay makapagsikap na gumawa ng kabutihan. So sa tulong nga ng Diyos, sabi ng ating katisismo, sa tulong ng Diyos, tayo ay may kakayanan na gumawa ng mabuti o ng kabutihan. Kaya lagi nating panghahawakan ang tulong ng Diyos. Lagi nating hihingiin ang tulong ng Diyos. Kasi kung aasahan lang po natin ang ating sarili, mahina nga tayo May kanya-kanya tayong kahinaan. Kung laging sariling lakas, akala natin malakas tayo, akala natin magaling tayo, and yet, at the end of the day, we find ourselves doing the same sin again and again. Gumagawa ng kasalanan, pare-pareho, madalas, no, paulit-ulit, no? Kaya naman, kailangan natin ang grasya, ang tulong ng Diyos, no? At sinasabi po rito sa ating katisismo, a sin committed under compulsion. Kapag napilitan tayong gawin ng isang maling bagay, ang isang kasalanan, ay hindi raw ito kasalanan dahil nandoon yung bang sa paggawa ng kasalanan, nandoon yung element of freedom, no? Yung bang ginusto mo ito, yung bang malaya mong ginawa ito, alam mong mali pero ginawa mo pa rin, no? Ito yung kasalanan. Pero kung mali ito, alam mong mali pero ginagawa mo kasi nakasalalay ang buhay mo, no? Dahil may mga pumipilit sa yung gawin ito ay hindi kasalanan, no? Pero nandun pa rin yung tinatawag nating element of freedom. Pwede ka naman tumanggi, no? Pwede mong tanggihan yung paggawa ng kasalanan kung nandun na sa iyo yung sapat na lakas, no? At kakayanan para tanggihan ito. Ang tinutukoy nga po natin dito yung tinatawag natin na child trafficking, yung human trafficking, like prostitution, no, yung illegal recruitment, no, yung mga tipong ganyan, no, at child labor, yung mga bata na pinagtatrabaho sa murang edad, so sila ay napipilitang gawin kahit yung mga tipong pagnanakaw, yung snatching, no, at yung pagbibenta ng katawan, yung yung sa prostitution na tinatawag nga po natin. So mga kapatid, ito ay sumasalamin sa buhay natin ngayon, sa sitwasyon ng ating lipunan ngayon. Ano po? Laganap ang kasalanan, laganap ang kasamaan sa mundo. Pero, sinasabi po sa atin, tulad nga sinabi ni Leon Bloy na sa halip na magsikap tayo na iwasan ang kasalanan, bakit hindi tayo mas dagdagan natin yung ating pagsisikap, no, sa paggawa ng maraming kabutihan, no? So, ito yung kailangan ng mundo ngayon. Mga taong gumagawa ng kabutihan. Mga taong mas gumagawa ng kabutihan sa halip na umiiwas sa kasalanan o kasamaan. Kasi iba po kasi, malaki po yung pagkakaiba dun sa hindi ka gumagawa ng masama pero hindi ka rin gumagawa ng mabuti. No? Kaya napakahalaga na kung tayo nagsisikap na hindi gumawa ng masama, sana mas magsikap po tayo na dagdagan ang gawang kabutihan.
No, ito po yung ating misyon, ito po yung ating pagsisikapan, ito po yung hamon ng ating katisismo ngayong oras na ito. Kaya sana po hilingin palagi natin ang grasya at tulong ng Diyos para tayo ay maraming kabutihang magawa sa ating buhay. So ito po yung isang topic na pinag-usapan natin sa halos 1 oras na kwentuhan na talakayan tungkol po sa katisismo ng mga kabataan, ang Youth Catechism o commonly known as UCAT. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay. At ngayon ay darako na tayo sa ating mga greetings, mga pagbati. Baka po unahin na po natin, baka may gustong batiin itong ating dalawang panauhin dito. Unahin na natin si Kuya Bailon para sa mga tao gusto niyang batiin. Baka nakikinig sila ngayon. Apo. Binabati ko nga po pala yung lolo ko dyan sa Isabela. Malapit na po tayo magkita. Sa Sunday na po yun. And then, binabati ko po yung mga taga-Gimba. And then, special sa may aming barangay. Happy Fiesta po. And then, yung mga kaibigan ko po dyan na lagi nakikinig. And especially Dr. Carpio sa Cabanatuan po. Kay Ninyo. Binabati ko po sila Ate Kambal sa Gimba. At saka yung mga teammate ko. Hello dyan. Okay lang yan. Talo tayo kanina. Bawi tayo. Tsaka po yung family ko. Tsaka sila, mga ka-PYM ko po. Yun lang po. Ayun, ako naman gusto kong batiin at pasalamatan lahat po ng sumusubaybay at lahat po ng sumusuporta sa ating programa, lahat po ng ating mga benefactors and donors po para sa maipagpatuloy ang ating programa. Ganun din po lahat ng mga volunteers po natin sa social communication, sa social media apostolate ng ating diocese. Lahat po ng umattend ng nakaraang journalism seminar workshop para po sa ating social media apostolate sa buong Diocese of San Jose. Congratulations at maraming salamat po sa inyong lahat. Ganon din po sa support ng mga parish priests sa ating diocese na nagpadala ng mga delegates sa nasabing seminar workshop. At marami pa pong susunod, no? Sa darating na weekend, next week ay magkakaroon naman ng Youth Encounter Facilitator Seminar Workshop o YEFSW na sana po ay makapagpadala ang ating mga parish priest na ititrain natin. Lahat ng mga nakapag-YE na, candidate po kayo para sa YEFSW. No, pwede na kayong mag-facilitate din ng youth encounter kapag kayo ay sumailalim dito sa pagsasanay na ito. Kaya po, ito po yung sa susunod na linggo. At ako rin, gusto ko rin samantalahin yung pagkakataong ito na pasalamatan lahat po ng mga taga-Gimba ang aking parish assignment, no, bilang parochial vicar, junior parochial vicar. 10 months po akong pari, no? 10 months pa lang na pari. Pero ako ay mahigit na 1 taon nag-stay sa Gimba sapagkat nung ako maging deacon, doon na po ako na-assign, so more than a year na po ako sa Gimba at ito'y napalapit sa puso ko itong parokyang ito. Pero yun, tawag ng paglilingkod, ako po ay malilipat, na-promote po kasi ako ng mas mataas na posisyon, napunta po mula po sa Kapatagan, ako po ay napunta sa kabundukan, sa kabundukan ng Karanglan. Kaya gusto kong pasalamatan po lahat ng mga taga-Gimba sa inyong pagtangkilik, sa inyong pagmamahal sa akin, at sa inyong pagsuporta sa lahat ng aspeto po ng aking pagkapari, ng aking pagkatao. Maraming salamat po. Hindi ko kayo makakalimutan. I shall return. At siyempre gusto kong batiin din kung may nakikinig man po dun sa parokya na pupuntahan ko sa Karanglan. So excited na po ako sa panibagong adventure, panibagong mission sa aking buhay. So I know it will be exciting. And I know it will not be easy, no? Kaya sana hihilingin ko rin yung tulong at awa ng Diyos sa aking bagong mission na ito. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay. Wait nyo rin po, marami pong mga developments ang UCAT, no? UCAT Philippines, at siguro po ay i-announce po namin ito sa mga susunod na episodes po natin. Lalong-lalo na ang nalalapit na UCAT Congress, First International UCAT Congress. Wow. At sa May 13 ay umpisa na rin po yung groundbreaking ceremony ng UCAT Center Philippines. Ayan po, no? So, unti-unti na hong nagkakaroon ng realizations sa ating mga pangarap. So, muli po maraming salamat at ngayon ay tapusin po natin ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos na mapagmahal at mapagkalinga,
Muli na naman kami nakatapos ng isang episode ng UCAT On Air. 69 episodes na po ang aming natatapos. Malayo na rin ang narating. Marami pa ang maaaring marating ng programang ito. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa biyayang ito na kami nakarating sa ganitong punto ng aming pagsasahimpapawid. Subalit lahat ng ito ay dahil sa iyong patuloy na pagkalinga, sa iyong tulong at mga biyaya. Kaya sa iyo namin ibinibigay ang pasasalamat at kapurihan. Ano man yung aming mga tagumpay at kabiguan, lahat ng aming hangarin, lahat ng aming mga pangarap. Hindi mangyayari ang mga ito kung wala ang iyong grasya, ang iyong tulong sa amin. Kaya aming Ama, sana po ipagpatuloy mo ang iyong misyon sa pamamagitan ng programang ito, sa pamamagitan ng Radyo Maria, at naway patuloy mo kaming gamitin iyong instrumento, patuloy mo kaming gawing daan para ang iyong salita, ang iyong pag-ibig ay aming maipahayag, lalong-lalo na sa mga kabataang naghahanap nito. Patuloy mo pong gamitin ang aming programa para marating ang mga kabataang naliligaw ng landas. Aming Ama, labis ang aming pasasalamat at pagpupuri sa iyo sa lahat ng iyong dakilang bagay na ginagawa sa aming buhay. Huwag mo po kaming pababayaan, lagi mo po kaming gagabayan at iingatan at dadalhin sa tamang landas ng aming buhay. Lahat po ng ito ay aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak, Panginoon naming nabubuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating talakayan at inaanyayahan ko po muli kayo na makinig sa susunod na Biyernes sa bago na namang talakayan tungkol naman sa UCAT question number 70. At kung ano po yon, abangan ninyo. Another exciting topic sa susunod na Biyernes. At sana po ay lagi kayong makikinig at susubaybay sa ating programa. So ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong Father Richard na inyong nakayukat ngayong oras na ito. At nakasama po natin sa programang ito si Kuya Bailon po. At si Kuya Ninyo. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat at hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan pong muli tayo.